Mangutana ko. Chance. Okay, lain pangutana. Ako yung mangutana. Napay mangutana. Uy. Di na basta salamat. Mangutana ko ni... Picture min duha kay nangutana na. Picture to niya. Akong nasabtan ka ganina nga believe kay ka sa Biblia. Oh, yes, sir. Maestro naman tani. Maestro, bitaw ka, mutudlo man ka. Oh, maestro. Okay. So, sunod nga pangutana, sir. Kay, niingon ka man nga believe kay ka sa Biblia, ako pangutana, nasayod ba ka? Nga ang nag-compile sa Biblia, mao si Papa Damaso. Okay, mutubag na ko. Mao bitaw nang ni-believe kung maayos Biblia kay naay ni compile. Si Damaso nga atong kaubang Katoliko. Noon sa Okay, salamat. Noon ay nakaligon ako nga Biblia jud ko. Therefore, kay believe kay ka sa Biblia, nga gi-compile sa simbahang Katoliko, nganong wa man kay pagtahod o loyalty, obedience sa nag-compile o produkto raman ng Biblia sa simbahang Katoliko. Ang imong basabot nga wa ko mutahod. Okay, tubagon ako. Ni tahod ko gagamit ko Biblia ni jang gihimo. Ang pagtahod, paggamit sa Biblia o pangayog kaalam sino o kay naa nay compile. So therefore, dako kay kagpasalamat sa simbang Katoliko. Uy, pwede salamata. Salamat. Oh, kay wa pa mga suwat. Ato lang pong isakay ni kay aron pabor-pabor po ba sa ato. Kung wa pa magsuot ang Katoliko, asa naman ko mangitag ka matuoran? Salamat, bro. Sali. Okay. Sa ato pa, okay. Believe ka sa Biblia o believe po ka sa simbang Katoliko. Yan nag-compile ni ini. Ang nag-compile lang. Malagi. Kay gasusi pa man ko sa doktrina mo nang i-final na og aron maklaro gyud na madesisyonan sa gyud ato na pa, Bersali, ako gusto nga masabtan nga believe po ka sa simbahan. Kay kung ni-believe ka sa bunga, sa buhat sa simbahan, di believe sa ka sa mao nga nagbuhat. Ako karon ato sa kus believe sa naghimos Biblia. Lagi ang simbahan. Nya apil man na sa simbahan lagi. Pero kung masusi na nako ang kamatuoran nga sakto jud ta, mo believe ko sa katibukan kung sa simbahan. Mo lagi na ang Biblia ni believe ka nga buhat lang sa simbahan, di ba? Samot na ang nagbuhat ni ini. Mao gani nga una karon ang nagbuhat kay nana may gigamit. Okay. Og makasusi nako nga tanang doktrina sa ato sibo sa compile og sibo nan kana way duha luto na ko ana. Salamat. Masunog. Salamat. So, kung makuwang mong good Bersali kung mo appreciate lang ka sa Biblia. The more ka mo appreciate sa simbahan. Kay kung wang simbahan di ma-preserve ang imong kanunay gibit-bit sa plaza. Kana, di ba? Sakto. Sakto ba ko? Kinasaktuhan padre. Aper. Okay. Salamat, Pader. Okay. Sa di pa mo mangutala si Christine, mangutala si Christine, dalan sa ko'y usa ka pangutana. Usa. Sige. Kanang, sabi, one lang ha? Kanang, ang mga apostoles, gidanagan og Espiritu Santo. Yes, sir. Kanya, ikaw, gidanagan po ka. Personal na po mo na na. Gidanagan pa ka. Personal, ayo sa personal kay. Sige pa makurat, mga tawa na po mo. Ato ang last pangutana sa Christine, kay, og mo, ingo ka, gidanagan ka, musunod pangutana. Sige, per Christine. Gwapo ni kay Bachi. Okay. Gwapa rin, gwapa. Gabi, bro. Dili ni siya about sa Biblia, pero kini about ni sa imuhang statement about ni Padre Pio. Nalipay ko, isip deboto ni Padre Pio nga, nakapasar siya nimo. Nalipay ko. Now, karon kay siya, ni Susi man kasi ang kinabuhi. Di sakto? Di, ang nasusi karon sa iyang suwat pa. Sa iyang luwas sa ID. Luwas na siya ba? Nakaron, na ako'y libro sa mga santos nga gitipigan gito nako. Mao. Kung ako ning ihatag nimo, andam ba kang mususi sa kinabuhi sa among mga santos? Kana! Ihatag naman ka. Ihatag na ko nimo ha. Ay, baligya po Now, maningil ko sa imuhang kuan inighuman anig basa ni maningil ko sa imuhang makapasar ba ning mga santos sa okay, salamat sister. Sige, andam ko na siya mo dawat. Unta dili nimo sayangan. Kana pa tagaan. Okay, murag last 9 na. Nay mga closing statement. Conclusion si Father Darwin, mohatag og conclusion. Okay, salamat niyo mga higalan. Itubay mo na ako nga hilaw-hilaw nga Katoliko. Niya, before ko mo bless sa inyong mga religious items, pasalamat ko ni Pastor Evangelist Gamaliel, si Pastor Ismail,
Kay nagdala siya kay doon na siya schedule. Sige. Kanya human na ni magsinulog ta as closing nato nga sayo. Bapilo na to sila. No? Unya, si Pastor Darwin, ato gaan sila sa masipang pakpak. Unya, mo konklusyon lang ko gamay, no, fasting sa takaron. Katong gibalik-balik sa atong pinangga kay nga igsuon, lipay ko karon kay sila ito gipasulti. Kung ako ray mosulti manguli. Mo na nga ato silang paminawon, mo ni atong krusada ron paminawon nato sila, mangutana ta nila kay daghang panahon wa nato sila mapanamati. Mo na nga usapon niya sa tawag nato sa Santo Papa nga synodality. Ang synodality is listening. Church. Kita mamati labi na sa mato mga pinangga nga igsoon. Ito pakpakan sila. Nya salamat sa inyong pagpamati, no? Unya katong giingon ni Pastor Ismael, wa naman siya dire, nga Yahweh jud, katong term Yahweh di na siya Hebrew term. Og atong nasinati, og atong nadungog, nga it is an English name. Ang equivalent sa Hebrew, sa Yahweh, di nimo mabasa. O na, Yud-Hi, Waw-Hi. So, dapat, kung balik Hebrew, mo na iyang i-pronounce. Yud-Hi, Waw-Hi. Ang Greek, Kyrie. Mo na mo, kanta bitatag, Kyrie eleison, Lord have mercy. Kaya ang Lord is Kyrie. Nya katong yang giingon ka kanina nga erroneous ang term Lord, wa joy mabasa bisan gamay sa iyang Collier Encyclopedia. So atong pangutana siya kinsay nag-ingon nga erroneous na wa siya matubag. Kaya ang tinuod nga niingon siya ra. Amen. Unya ni Pastor Gamaliel sad mo na ang term universal daghan nang ni gamit ana ron. Even Seventh-day Adventist Church, universal sad sila. Mo ang atong parang may unique ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili na nila makopya, mo na nay term Roman. Ngano man? Nganong gitawag tag term Roman Catholic in union to the faith of Peter. Ngano man? Didto nalubong si Pedro sa Roma. Di na sila kapangangkon ana. Munang ipangutana si Pastor Evangelist Gamaliel, apil ba ka sa Universal Catholic? Ni ana-ana siya. Kay kanang Universal Catholic, mga LGBT community na nanay obispo nila nga mukasal. No? Muna nga, ang term Catholic, atong i-connect sa Roman, ngano man, wa nay laing makapangangkon ana. Si Pedro gilubong sa Roma, nakaadto man ko didto, mao ni ang altar, ubos sa altar, tua hangtod karon ang mga bukog ni San Pedro. Manang gitawag siya St. Peter's Basilica. Mauna ang Santo Papa nato di na mulakaw. Anha ra jud siya sa Roma. Nganuman siya ang ligon nga successor ni San Pedro. Atong pakpakan ang atong Santo Papa. Mulakaw man ganina siya, mubalik yun na sa Roma. Dili na ma-imit pa sa mga protestante. Ma-imit nilang term Catholic. Kami, Father, Catholic sad me. Di ba? Kami, Father, nga mga born-again Catholic po kay naami sa Japan, naami sa Korea, naami sa Amerika. Natinood. Pero why maka pangilog ng term Roman Catholic? Nga, usa lang ang gibilinan sa Yahweh, si San Pedro lang. Mauna nga, kung doon na, kining ato mga pinanggang igsoon, lig-on ebidensya nga makakonek sila ni Pedro, why daghang rason. Akong hukason, akong sutana, magpamimbro nako nila. Pero sad to say, hangtod karon wala pa jud. Amen? Kaya anuman, only the Catholic Church, the Roman Catholic Church, makapasar sa qualification sa pagkatinungod niya simbahan. Atong pakpakan ang ato simbahan. Unang katong gingon, balik ta ni Pastor Bayenting, ako lang tanawon ang history. Katong iyang gingon, Yahweh Jod, kibaw ba mo, ang history nagingon, by 200 BC, before Christ, Second Temple period, the divine name was spoken only by the high priest once a year on Yom Kippur in the Holy of Holies. Kanong sa aday mo sampit sila sa term Yahweh once a year. Kanong sa during the Yom Kippur, the Day of Atonement.
Kinsay mo litok diana? Only the high priest. Nya, si Pastor Bainting, high priest? So, kung di ta magtuon dinhi, mahisalaag ta. Balikon ako ha. O sa gingon sa history, the divine name, Yahweh, was spoken only by the high priest. Imagine ka? Kanus once a year. Tanawa, badlungunon tong tawahan na to. May gani kay ni uli. Naingon na ba ako, Father, daghan na lagi view imong YouTube. Nya, wa day ko'y bahin ni mo, Father. Nangayo nagbahin. Maro jud ba tawhan na nangayo bahin, no? Unya, after 70 BC, the destruction of the second temple, since there was no more temple, wala may temple, kay asa nila i-pronounce ang term Yahweh adto ra sa temple. Nya kinsay mo pronounce? The high priest. Klaro no? Kini ato document lang. Nya kun ato silang subayan sa ilang document, ila ra din pagsabot ang nagpasulabi. Munang sa atong pagtuon makaigsunan, niining atong pagtuon dili nato pili-pili, dili ta selective truth. Kaya kung selective ta, wa ka manginta sa tidibok ang kamatuuran. Oh? The pronunciation, matod pa din niya, the pronunciation of Yahweh was completely lost. So, dili na sila mo pronounce anang term Yahweh. Amen? O niya, kining dili Hudiyo, kusog ay mo pronounce. Unsa? Kinsa tong ban dito kay nay mosud kuno nga tag-iya. Sumuna mga igsuon ko nga niya dinhi karon, mo ni tuyo nato dili ta aron mudaog sa atong mga dialogue dinhi kun dili makita nato ang kamatuoran. Kadaghan pila nakatuig ato nadungog si Pastor Bainting nga ang term Yahweh Hebrew name. Pero it is an English letters. It is an English term, di ba? Unang nasakpan nato kaganina. Unang pasalamat ta sa mga CFD nga gitabangan og pangutana. Kay question is the beginning of wisdom. Unsa to? Question is the beginning of. Atong pasalamatan sila si Brad Kaloy, atong pakpakan. Atong pakpakan pud sila si Brother Paul Alima, no? Ang atong 15 years nga converted pastors, no? One of the converted pastors. Og si Brad Ryan Visera, uban na to atong pakpakan. Kung kisa pa to ubang nangutana, no? Si Brad Brad Edgar, og ato mga presidente sa lain-lain nga chapters sa Catholic Faith Defenders. Atong pakpakan, Pastor Butlay pod. Nasakpan si kuan nga wa basaha ang term God. Akong inas Pastor Bainting, gikatawan ka sa mga tao kay wa ni amo manggibutang diri ang search ni Butlay. So ngano nga tawa man to sila? Kay wa nimo basaha ang usage ngay night term God. Sa inyo ding gibutang diha. Tanawa ra. Selective lang. Kana bitang maigo sila, dili pabor nila, dili nila basahan, pero kita dili na nato buhaton. Ngano man ang atong pag-search sa kamatuoran holistic. It is not half-truth because half-truth is a whole lie. Matud pa ni St. Augustine. Amen? Unya, pasalamat sa ato mga, ato pong katapusan, climax, pinaka-importante kay katapusan. Isa nga, unsa man ni Father, gipaanhin lang ko ninyo, di ko ninyo pasultion, ikaw may climax. No? Main event. Sana all, no? Nakatabi kag taas-taas, Pastor, aning Brad Percy. Munang kumanay ka nini, patabion ka namo. No? Ya, daghan pong tao, no? Atong pakpakan si Brother Percy, price niya sale pa jud. No. Dual redundant price niya sale. Munang pasalamatan ni Percy Sali nga uban nato karon o kaninyo nga niya dinhi karon. I hope nakat-on mo. Yang giingon ni Brad Percy Sali, nagbasa, appreciate kay sa Biblia, lipay kay ko, pero ang kulang lang, wa siya ma-appreciate sa simbahan ni Kristo.
Mag-unsa man ang pulong sa Ginoo without the church. Abi ninyo, kuwang kay na. Kay kung imo lang basihan ang Biblia o ang imong panabot sa Biblia, mantod pa, nindot kay ning gisulti ni Kuan, Pastor Brad Prisi Sali, usa ka santos. Ningon siya diri oh. When you believe, akin sa ha, kaya ang precise nga sulti niya akong basahon, kinanindutan iyang gisulti about sa Bible. No? Nindot sa ha, kinindot kito iyang gisulti. Usa ka santo sa simbang Katoliko. Oh, nawa man dire. Ang ako lang may numduman, mingon siya, nya kung nagbasa ka sa Biblia, unya, mas nituo pa kas imong panabot, wa ka mo dawat sa Biblia, ang imong gipromote, imong kaugalingon. Unang bisag pari na ko, Brad Prisi Sali, I need to listen to the church. It is about an act of obedience, an act of humility. Bisan unsa ka bright nimo, without humility, we cannot enter heaven. Unang akong hangyo nila, bright naman kayo sila, kinahanglan, bisan unsa nato ka-talented, di ta kasud sa langit. Bisan unsa nimo ka bright, bisan unsa nimo ka gifted, dili na may measurement makasud ta sa langit. Giftedness without virtue, you cannot enter heaven. We need virtuous life. We need to obey the divine institution founded by Jesus Christ. 12 years naman ko sa seminaryo, pero dili ko magmaumao, dili ko maghaum-haom. Pamito nang sa akong mga wali mo quote ko o mga church fathers. Ganuman, it is a humility. O nang bisa dun sa nimo ka bright, usahay, matintal man ta. Nga ako ng initiative, ako ng hunahuna, ako ng reflection. Don't forget, we are nothing before the eyes of God. We are nothing. Bisan pila kayawa imong gipagawas, you are nothing. Bisan pila ka mga masakiton imong giayo, you are nothing. We are nothing. Watay angay ikapanghambog, bisan unsa pa nato kahabog, kay kitang tanan, puro ra gikan sa abog. Amen? Unang kita nga niya din ni karon, katoliko og dili, don't be selective to embrace a selective truth. We need to embrace the whole truth. Nothing but the truth. Because Jesus is the truth. Don't be afraid embracing the truth. Because the truth will not hurt you. Only lie will hurt us. Ayaw mo kahadlok sa pagkakos sa kamatuuran, kaya ang kamatuuran, dili makadaot ninyo. Only lie can hurt us. Ang bakak lang, mao ang makadaot nato. Kanus aman ta mahimong bakakon, kung mo salig na ta sa tong kaugalingon, kung mo basa na ta using our own interpretation of the Word of God. Amen? Unang bisag pare na ko, dili ko magpataka. I need to rely to the magisterium, the teaching authority of the church. Amen? Ug mo na itong pag-ampo, uban sa itong mga pinangga kayong mga bisita, bisan unsa na to ka bright, bisan unsa na to ka maayo, mo likays ka matuuran. Di na may makalangit na to. Ang makalangit na to, kung doon na natay virtue, ang hiyas, nga may makapalangit. Matod pa ni bay so mulakaw na kuno ato mga pastor dire, no? Okay. Salamat kayo to pagpakan ang tanan nga niya dinhi karon. Wapay mga kaon, pero matod pas Ginoo dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kundi sa mga pulong sa Ginoo. Mateo 4:4, San Juan 15:3, nahinlo na kamo kay namati kamo sa akong mga pulong. Atong pakpakan si Kristo. Nya karon atong i-bless ang inyong dalang nga mga religious items, ha? Baligman nindog ta. Unya, ay sa mong panguli kay magsayo tag
Sinulog para ni Senyor Santo Niño. Unya maguban tag panghinlo after ha sa sinulog or sindan tag panghinlo. Ang mga officers ay sa tubangan inagsinulog karon magkwanta Santo Niño. Picture sa kay natay kuan. Bro, kaloy. Ninyo. Picture sa mi kay muli na sila. Masud. Kuasa nang kuan. Come on, smile pa me. Smile. Pangal mo rin. Okay, salamat. Atong unang i-bless ang inyong asin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and a salt from evil spirit, through Christ our Lord. Ang inyong salt, after sa blessing, holy and exorcised salt. Ang unang nigamit, ana, si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 20. Kung ninyo nang basahon. Gisave ni Prophet Eliseo ang katawhan sa Diyos using the ordinary salt. By blessing the salt. Kadang inyong salt, dili na holy salt, but holy and exorcised salt. Okay? Follow and subscribe lang mo sa YouTube channel na to kay gi-explain na dito hinay-hinay. Okay? Sunod na ito i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needing snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek. And calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin nyo gamay nga salt ang inyong tubig. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the enemy, humility potent down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilous infection cease. Venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit
be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo, holy and exorcised water. During exorcism, gamay lang, during exorcism, kining salt, holy and exorcised water, holy and exorcised oil, nasyak ang maong iglesia ni Kristo, nga by birth, iglesia ni Kristo handog, kayang anak na possess. Mo nang wa naman siya kaduulan niya sa office, o nakita niya na may siya sa mga sacramental sa simbahan. Ningon siya, nganong wa man ni sa amua. Og na-liberate na yung anak karon, og silang tanan Katoliko na. Amen? Wanang I hope kita mga Katoliko madugangan pa dito kay balo. Kay dili malimod unsa kadako ang kaanindot sa tong simbahan. Sunod atong i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand now, and all heavenly service we acknowledge, may it please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image, and redeem the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Anyong olive oil, holy and exorcised oil. Tanang pari makabless niya na using the rituals of the church. Kumahutdan mo. Okay? Gamay lang. 2 minutes. Bago lang, at tumiyaging simana, niniduaw na ko from Dubai. Gikan siya sa Dubai, pa siya mauli sa Zamboanga City, kaya ang case is incubus. Doon ay espiritu nga maghigilawas niya, kada tulog niya. Yan na sa ibana. No? Yun niya, pag abot niya dito sa office, usang simana sila dito before nako na-entertain. Mauni ang nahitabo. Pag exercise nato niya, ang mga yawa ni sulti. Asa sila nagpuyo. O, asa nagpuyo ang mga yawa, nga kanunay nakigrelasyon sa iya ha, from Dubai, taga Zamboanga City. Nayang asawa, nayang bana, nayang mama. Nanitabo, sa adlaw, niya ako siyang ge-exercise. Ang Pinoyanan sa mga yawa, nga mao ang dako king mangga, tapad silang balay, nga mao ang halad-halada nilag padugo during exorcism. On that day, natumba ang pinakadako nga mangga. Way bagyo, may kusog nga hangin, wa say kusog nga ulan. Normal ra ang panahon. Ingon anak ka powerful ang ministry ni Kristo. Tubakpakan na Ginoo. Og ang maong bana niya dili Katoliko. Pero Katoliko siya sa una, nabunyagan siya Katoliko for how many years Protestante siya. Nakita niya how powerful the sacramentals are. How powerful the sacraments are. Kaya nga naman, dako kay alibyo. Yawa pa man yun, completely liberated siya kay twice pa man nato siya na-exercise. Mabalik na po sila. Ni-decide siya nga mabalik sa Katoliko. Ito pakpakan ang Ginoo. Amen? Nasyaklag ko ako ipost niya ang mangga. Green pa kaayo ang mga dahon. Dagko kayo ang punuan.
On that day of exorcism, na-shock sila, natumbahan ang balay nila. No? O mauda ito ang mangga, nga ilang paduguag, puti nga baboy, puti nga manok. Anong puti mampud nga baboy? Anong puti mampud nga manok? Kay puti tag itlog. Hadlukan, talawan. Increase your knowledge because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit. Muna magtuon jud ta kanunay. Amen? So doon natong i-bless, tanan ninyong religious items. Rosaries, candles, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels, cross, crucifix, medals, bells, kung namoy chalk, handbook, all your religious items in your hands, apil lang ninyong kwintas nga wa ninyo ipa-bless. Dapat, before ninyo gamiton, ipa-bless yun na ninyo sa tanang pari nato. Inya kay baw mo, ang maong protestante niyang bana, naka-appreciate sa devotion sa guardian angel. Nga naman, naglitany of angels ko during exorcism. Akong ikisampit si Saint Raphael, Gabriel, ningon day mga yawa, sud sa iyang asawa. Joy, nahinumduman niyang asawa. No? Ang tanang gisulti siya ng asawa, wa siya kahinumdum. Ningon ang mga demonyo, sud sa iyang asawa, Darwin, ni Anas Miguel. Miguel, hangyo minimo, ayaw misunuga. Kay manggawas nami. O natumba ang ilang mangga. Nga maoy Pinoy-anan. Ingon ako si Father Kabading, Father, na-prayer anak nga di madaot ang mangga. Manggawas na sa nila without harming the tree. Nya, sa case na mo, waman ko mag-exercise sa mangga, ang akong ga-exercise ang possessman, no? Pero ilang gitumba ang mangga, sign nga perti nilang hadluka sa atua nga dunay pagtuo sa Ginoo. Amen? Nganong kita na may nahadlok ron, kay daghan nato wa na maglig-on sa pagtuo. Ang gilig-on nila tuo-tuo. Tinoo dili. Rimbulang tuo-tuo. Sa'yo mabasa? 8-8. So, general blessing ng sunod ha. Tanan na to, i-bless na tanan. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil oneness legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm both the afflicted, your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Men clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son, O Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. So, tanan ninyong religious items, holy and exorcise, sacramentals. Katapusan, ako mong i-consecrate dahil magsayaw ta sa Santo Niño. Yung gamitan ninyong oil, pwede sad ang gamitan ninyo ang tubig. Bow down your head in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, bless and help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son, and the Son and the Father, together with the Holy Spirit. May they deserve to enjoy the fruit of this covenant,
now and forever, through Christ the Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung angtang. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Kurusin yung mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Inyong baba. I consecrate your chest that you may believe in God at dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ang holy and exorcised water, sprinkle ninyo, padumatog, katulo lang. Pwede ninyo i-distribute na sa inyong mga anak, pwede butang sa inyong sakyanan, pwede sa dibutang sa pultahan sa inyong balay before going anywhere, mo na mag-consecrate mo using the holy and exorcised water. Ang holy and exorcised oil, ikuro sa inyong senses before going to sleep. Ang inyong mga anak, i-consecrate ngadto sa Ginoo. Amen? Ang holy and exorcised salt, ibutang sa four corners sa inyong balay. Pwede sa ninyo kanon kung naka-sense mo nga dunay naghilo ninyo. Sa among mga experience, inigkaon nimo sa Holy Salt kung dunay maghilo ninyo, inyo nang isuka. No? Daghan mig mga experience ana. Dili lang na theoretical, biblical na. 2 Kings chapter 2 verse 20. Amen? The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pit, Senyor! Pit, Senyor!